Kuya King, ano nine? Welcome sa ating pinakabagong game show. This is the Niner Game Show. Everything is nine. Anong English examination ang pinakabagay para sa inyo? Kung ikaw ay may balak pumunta ng US, UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand ngayong 2026, panoorin ang game show na ito. Ngayon, excited na ba kayo? Ako, excited na sila. Kilalanin na natin ang ating mga contestants. Please welcome them. Magandang araw po sa lahat. Happy 2026! Ito po si Irvinio Temporal ng 9.09er English. Nagsimulang magturo in 2006 at ngayong 2026, 20 years na po sa English exams industry. Brian Shawson, 15 years experience sa pagtuturo ng IELTS and PTE, pati OET. And dalawang beses na rin ako nag-exam. One for IELTS and one for PTE. Perfect scores across the board. Ako si Philip Paitono, isang lecturer dito sa Niner. 17 years na rin ako nagtuturo ng IELTS, OET, PTE, MET, CELPIP at kung ano-ano pang mga English exam. Challenge para sa kanila ang game show na ito dahil hindi mo rin sila mag-i-English. Let's get into it! Contenders will answer 9 beautiful questions and they should answer beautifully as well. Are you ready? Yes! Not I only think, they also think that this video will help you a lot. First question, aling English exam ang iyong i-recommend para sa undecided? Counting down, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and reveal. Pareho. Unanimous decision. Ganito po kasi yon. 6 ang English-speaking countries na nagre-require ng exams. Andiyan ang US, UK, Ireland, Canada, Australia, New Zealand. Ang kagandahan ng IELTS, siya lang ang natatanging exam na tinatanggap doon sa 6 na bansa para sa lahat ng visa applications. So, kung ikaw ay mag-aasawa, magtatrabaho, magmamigrate, or mag-aaral, IELTS lang ang katangi-tanging exam na accepted sa kanilang lahat. Siguro kasi maraming test locations. So, di ka na mahihirapan na mag-book ng examination. Tsaka hindi ka rin mahihirapan mag-travel pa para mag-take ng exam. So, kung undecided ka, IELTS. Tsaka napakatagal ng IELTS sa mundong ibabaw na ito. Kaya ang dami ng mga review materials na available. Kaya magsasawa at magsasawa ka sa kung anong yung mga gusto mong pag-practicean ng mga materials. Hindi ka mahirapan maghanap. There you go. If I'm living in Metro Manila, where the nearest testing center? Let's say in Mandaluyong. Meron sa Mandaluyong na testing center ng IELTS. Metro Manila alone, may Makati, Manila, Mandaluyong, Pasig, Quezon City. So lahat po ng 5 locations na nabanggit, merong testing center ang IELTS. Buong Pilipinas, 30 ang testing centers ng IELTS. Pero sa ibang examination, nasa 4 lang, nasa 6 lang. Kaya kung undecided, hindi pa sure kung saan papunta, IELTS na. I think they've answered all beautifully. Next question, we have aling English exam ang inyong i-recommend para sa skilled workers? And reveal your answers. Oh, eto na. Dito na magkakanalo. IELTS, PTE. May mga skilled workers po kasi na nahihirapan sila sa reading subtest ng IELTS. Minsan ang requirement sa kanila 4.0 or 3.5 pero hindi pa rin nila makuha. Ang kagandahan pag New Zealand at skilled worker ka, 29 lang ang kailangan, di hamak na mas madami pong skilled workers ang nakakakuha ng required band score sa PTE kung ikukumpara po natin sa IELTS. Ang choice ko para sa skilled workers, PTE po. Well, kasi sa experience ko, maraming mga employers yung required nila dun sa mga candidates nila IELTS talaga. So, preference na lang nila yon, especially yung mga employers na gusto nila IELTS ang i-take nila. At saka, sabi ko kanina, marami kasing test locations to. Di ba yung mga skilled workers natin, di naman sila lahat nandito sa Manila. So, best pa rin kapag IELTS kasi kahit saan sila nakatira, pwede mag-IELTS. Maganda rin yung IELTS para sa mga skilled worker natin. Dahil kahit na may kahirapan nga yung reading, katulad ng sinabi ni Sir Irvin kanina, kaya naman siya. No? Kaya naman whether IELTS or PT. Pero yung IELTS kasi napakaraming materials talaga na pwede na lang pag-practicean. At meron ding paper-based version ang IELTS.
Kaya yung mga skilled worker nga, may point ka natin, dyan. na hindi siguro masyadong techie, baka mas gamay nila at mas komportable sila na gumamit ng papel. Tama ka dyan. In summary, ang IELTS may paper at computer-based version. Ang PTE po kasi purely computer-based. Ang IELTS, merong 30 testing centers sa buong Pilipinas, pero ang PTE available lang po sa Makati, Baguio, Cebu at Davao. So, sana natulungan namin ang mga skilled workers makapagdesisyon kung alin ba sa dalawa, IELTS or PTE, ang pipiliin nila para makapagtrabaho sa ibang bansa. If I want to go to Canada, I'm a skilled worker, I want to be a butcher. What should I choose? PTE or IELTS? Sa tingin ko, ang tamang sagot dyan, depende sa'yo. Kasi parehong pwede. Ang pinakamagandang choice dyan is yung exam na pinaghandaan mo. Kasi pareho namang English yan eh. Pero kung ano yung pinagtyagaan mo at ginugulan mo ng oras, papasa at papasa ka rin naman. Ano po ang mas budget-friendly, PTE or IELTS? Parang parehas lang sila kasi mataas yung exchange rate ngayon. True. Pero almost the same lang naman yung presyo nila. Ang IELTS po kasi fixed ang kanyang examination fee. Sa Pilipinas, 13,660 ang IELTS examination fee. Ang PTE, dollars mo siya babayaran at kailangan ng credit card. Ang lakas ng dollars ngayon. Kaya kung titingnan mo ang exchange rate plus ipapatong mo pa ang charge ng Visa at MasterCard, aabot na po sa 14,300 ang regular price ng PTE. Pero, good thing na ang 9.09er ang official voucher reseller sa Pilipinas. Kaya, after the discount, maglalaro na lang sa 13,500 ang PTE exam. Kaya ang maipapayo namin sa inyo, dumaan kayo sa Niner para sa inyong PTE exam registration. Hindi na kailangan magbayad ng dollars, hindi na kailangan ng credit card. Pesos lang ang inyong ibabayad sa amin at magiging mas mura kumpara sa IELTS. Ayan. Tipid tips for 2026, no? Kailangan. Mahilig ka ba magbilang? Dahil dito, maraming discount. Hindi ko kinaya yung discount. Ako rin eh. Kung naghahanap ka ng discount, panoorin mo yung mga reels dito sa 9.09er English. Instagram, TikTok, Facebook, meron yan. Next question. Are you ready? Yes! Fighting! Aling English exam ang inyong i-recommend para sa mga student visa applicants? In 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Reveal your answers. IELTS, TOEIC, PTE. Let's go first with TOEIC. Parang kakaiba naman kasi may TOEIC sa Makati. Hey, shout out sa Niner Makati. Pwede siya na listening and reading lang or writing and speaking lang. Depende sa requirement ng university mo. So, kahit na hindi ka na mag-review doon sa lahat, kung kailangan ng university mo listening and reading lang, edi okay na. Tsaka mura siya. TOEIC tayo. Pwede ka po mag-review ng 1 week. Pwede ka rin mag-review ng 2 week. Next we have PTE dahil academic yung PTE, yung mga situations na lumalabas dito pang scholastics, pang academic settings. Kaya yung mga, kung magsa-student visa ka rin lang naman, so ikaw yung klaseng tao na madadalian dito sa PTE kasi hindi iba sa'yo yung mga situations na makikita mo dito. Malaking bagay actually. bakit po IELTS? Okay. Alam ko po maraming mga marites, may mga vloggers, YouTubers at influencers ang sinasabi nila mahirap ipasa ang IELTS. I-clarify po natin yan. Saka lang po nagiging challenging ang IELTS kung ang kailangan mong band score 7 pataas. Pag student visa kasi, karamihan sa mga universities, colleges at institutions, 5.5, 6 or 6.5 lang ang kailangan. Ibig sabihin, madaling ipasa ang IELTS kung ang kailangan mo ay 5.5 to 6.5. So, hindi lahat ng naririnig natin or napapanood natin sa social media ay paniniwalaan kaagad-agad. Yung iba dyan, baka nag-take lang ng exam tapos nag-influencer na kaagad. Ako po, kalahati po ng buhay ko, inialay ko na sa examination na ito. 20 years of working in this industry, masasabi ko, kung student visa applicant ka, IELTS na, hindi mahirap ipasa. For student visa, ano po ang minimum score na dapat makuha ko sa bawat exam? For PTE? Katulad ng sinabi ni Sir Irvin, depende sa university. Kunyari kung magka-college ka or kung
ma-masters ka or kung mag-PhD ka, ganyan. Lahat sila nakabasa sa tinatawag na European Framework of Reference na Big word. I know, right? Para naman, kahit papano, merong mga standardization itong mga exams. Kung bachelor's degree, usually 6 or 6.5. Kung master's degree, 6.5 or 7. Pero para sa nag-a-apply ng PhD, 7 to 7.5. Pero wag magtaka, kung ang Harvard ay mangangailangan ng 8, syempre, Harvard sila. Kung sa PTE naman, karamihan sa schools tumatanggap ng 60. May schools tumatanggap ng 50. So, hindi naman nagkakalayo yung band score requirements ng PTE at IELTS. Next question. Aling English exam ang inyong i-recommend para sa immigrant visa applicants papuntang Canada, Australia, New Zealand? Go! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And reveal your answers. CELPIP, PTE, IELTS. Ba't iba-iba? Dati po kasi ang CELPIP ay para lang sa Canada. Last year, 2025, tinanggap na po ng Australia ang CELPIP. Kaya, para sa akin, madaling ipasa ang CELPIP. Hindi ito pwedeng sabihin ng mga taong hindi pa nakapag-take ng examination. Pero based sa experience ng 9.09er lecturers and reviewees, madaling paghandaan ng CELPIP, mura, nasa 10,000 pesos lang kung ikukumpara natin sa ibang examinations at marami na rin itong testing center sa Pilipinas. 6 ang CELPIP testing center sa Pilipinas, meron sa Metro Manila, meron sa Cebu at ang 9.09er ang official testing center ng CELPIP sa 4 na probinsya gaya ng Imus Cavite, Dagupan Pangasinan, Bacolod Negros Occidental at CDO Misamis Oriental. So, kung balak mo mag-migrate sa Canada or sa Australia, piliin ang CELPIP. Pero, disclaimer, hindi nga lang accepted ang CELPIP sa New Zealand. So, kung New Zealand ang destination mo, pwede ka sigurong pumili ng kahit alin sa dalawa. PTE yung choice ko kasi yung PTE AI scored siya. So, that means may mas mataas kang chance na makakuha ng mataas na score. Alam niyo naman kapag immigration, di ba, sobrang competitive. Kailangan mataas yung score mo. Eh, let's face it, no? Sometimes may human factor kasi. So, kahit na deserve mo naman, hindi mo nakukuha yung deserve mo. So, mag-PTE ka na lang para AI scored, di ba? Pero may lamang rin naman yung IELTS kapag magma-migrate ka sa Australia, Canada, at New Zealand. Laking lamang ng IELTS sa mga taong ganito dahil napakauso ng IELTS, napakatagal na niya sa industriya, at napakaraming mga preparation centers at materials na pwedeng gamitin ni naman para mag-prepare para sa exam na to. Kaya hindi talaga matatawaran yung accessibility at availability ng mga materials for this exam. Magkano po ba? Yung mga materials, katulad na itong mga libro na nakikita natin dito. Available po ang mga ito sa Shopee, starting at 649 pesos. Starting, kasi di ba, laging may mga pa 11, 22, 55 hanggang 12 na promo. Minsan umaabot ng 699, minsan 649, or minsan mas mura kapag may pa-promo ang Shopee. Pero kung walang Shopee sa location nyo, available din naman po ang mga ito sa 9.09er branches. Meron po tayong 15 branches nationwide na nagbebenta nitong mga books na nakikita po ninyo sa inyong harapan. So, yan. I-mark nyo sa inyong calendar. 9-9. Baka malay nyo mag-sale. Next question. Aling English exam ang inyong i-recommend para sa mga nurses or medical technicians papunta Amerika? Answers. No. Iba-iba ulit. OET talaga. Kasi OET lang yung English exam na nakatuon talaga sa mga healthcare professionals katulad ko, na nurse at mga medtechs. Dahil laking nakakagana talagang mag-review kapag alam mo na yung English na hinihingi sa'yo sa exam is yung English na gagamitin mo rin naman kapag nasa duty ka. Kasi dito, yung gagawin mo sa exam is yung gagawin mo rin naman habang ikaw ay nagtatrabaho, yung mga topics pang healthcare. No? Kaya hindi mo kailangang mag-start from scratch when it comes to review. Hindi mo pag-uusapan yung climate change o yung mga agriculture, pero yung mga pneumonia, yung mga diabetes. So, laking lamang pagdating dito sa exam na to kung healthcare professional ka. True. Agree ako. Pwede ba magpalit na Pwede naman, no?
Hindi, pero ito na, MET eh. Ba't nga ba? Naubusan lang ako ng time, ano ba? MET kasi I think yung mga nurses natin, sobrang busy na mga yan. Wala sila masyadong time mag-review. Sa MET kasi, konti lang yung types of questions. For example, multiple choice lang mga besh, you know. So, kayang-kaya nyo na to. So, kung wala kayong time, naka-duty kayo lagi, review lang ng konti, kaya nyo na ipasa yung MET. 20 years ago, isang examination pa lang ang tinatanggap ng USA para sa visa screen at license endorsement. Walang iba kundi ang IELTS. Pero 2022, nagbago ang ihip ng hangin kasi yun yung in-announce ng Amerika na 6 na English exams na ang pwedeng pagpilian. TOEIC ang aking napili. Ang TOEIC po kasi pinakamura pag pinagsama mo yung cost ng listening and reading plus writing and speaking. Yung listening at reading niya, nasa 2,000 plus lang yon. Yung writing at speaking niya, nasa 6,000 plus lang yon. So, if you do the math, 2 plus 6, more than 8,000 or around 9,000, more or less, di hamak na mas mura kung ating ikukumpara sa ibang English exam. Ang TOEIC kasi, hindi mo kailangang i-take yung 4 na exams ng sabay-sabay. Nabanggit na to ni Sir Brian kanina, na kunwari, gusto ko mag-focus muna sa listening at reading. So, yun lang muna yung kukunin mo. Pag naipasa mo yung 2 yon, pwede ka munang magpahinga. Hintay ka ng ilang buwan, ilang araw, ilang linggo bago ka sumabak sa writing at speaking. E pag sa ibang exams, kailangan tapusin mo kaagad yung 4 sa isang sitting lang. Para sa Amerika, maganda din ang TOEIC. So parang installment. Yes. Hindi kasi tayo magaling mag-math. Pwede pala yun? Pwede hulugan, girl. Hulugan! Hulugan! Ayan. For the lending. Dagdag ko lang. Safe na kung ang nurse ay may at least 1 year hospital experience. Sinasabi nating safe kasi merong employers tumatanggap ng 1 year. Basta bedside, basta may hospital experience. So kung ikaw ay nagtatrabaho sa clinic, mag-isip-isip na kasi hindi lahat ng overseas employers ay tumatanggap ng clinic experience. Pero pag hospital yan at merong patient interaction, sigurado magagamit mo yan sa inyong visa application. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa ER, sa OR, sa ICU, expect mas mataas ang offer. At least 1 year experience. Hindi 1 taon nasa ospital ka at na-hospital ka, ha? Okay. Aling English exam ang inyong i-recommend para sa mga nurses papuntang UK and Ireland. And reveal your answers. We have OET, Lagi IELTS, na lang akong different. OET. IELTS kasi, of course, gusto natin yung exam na talagang expose kayo dun sa accent na ginagamit nila. IELTS kasi is a British product, di ba? So, galing siyang Cambridge. So, kapag nag-IELTS kayo, tapos nagpunta kayo ng UK or Ireland, hindi kayo masyadong hirap. Alam niyo yun. Accepted din siya ng maraming institutions, pati mga nursing bodies, ganyan, for registration. So, okay ang IELTS. Surfy? OET. Kasi kung ikaw ay healthcare professional at OET is the only exam na pang healthcare professional. Akmang-akma, naka-align yung mga i-English mo paglapag mo ng Inglaterra at ng Ireland na kailangan mong gawin dito sa OET. Hindi na walang kapares yun. Nahirapan ako mag-Tagalog. Inglaterra. Oh my gosh, hindi ko kinaya Inglaterra. Patawad. At least hindi Miss Minchin. Oh my gosh. Ito mga nakaraang taon, naging sikat ang PTE sa mga nurses. Yun nga lang, pag nalaman nilang hindi tinatanggap ang PTE para makapagtrabaho as nurse sa UK or Ireland, umuulit tuloy sila ng exam. Ang That's UK true. Nursing and Midwifery Council, pati na ang NMBI or Nursing and Midwifery Board of Ireland, 2 English exams lang kasi ang tinatanggap. Yun ay ang IELTS at ang OET. In general, pag may nag-message sa akin, ang sinasagot ko sa kanila, ganito yun. Saan subtest ka nahihirapan? Kung nahihirapan ka sa reading, mag-IELTS ka. Kasi karamihan sa umuulit ng OET, sa reading subtest pumapalya. Pero kung ikaw ay hirap sa writing, mag-OET ka. Kasi baliktad naman, mas maraming hindi nakakakuha ng required band scores sa IELTS pagpapuntang UK or Ireland. Pero ultimately, bakit OET ang aking napili? Ang OET po kasi, hindi mo na kailangang mag-adjust. Knowing na parang nagtatrabaho ka lang sa hospital. Ang pinagkaiba lang,
hindi ka na nagtatagalog, nagbibisaya, nagkakapampangan, or Ilocano. You speak in English all the time, you write in English kasi ang lumalabas po sa OET, lahat ng kung anong pwedeng ma-encounter sa loob ng hospital. Pag OET speaking, role play lang, sapat na. Role play? Anong role ng OET candidate? Kung ano yung profession mo. So kung nurse ka, edi nurse ka doon sa role play. Yun ang unique features ng OET. Kaya pag ikaw ay nurse or healthcare professional papuntang UK or Ireland, piliin ang OET. At promote ko lang, Niner ang official OET on Computer Testing Center sa Bacolod, Negros Occidental, Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Dagupan, Pangasinan, at Imus, Cavite. So kung ang hanap ay OET on computer, doon na mag-take sa 4 na probinsyang nabanggit. Mas mabilis kasi ang results pag OET on computer kesa sa OET on paper. Ang galing! Matalino! Oh, witty! Hindi kasi ako mahilig sa play. Next question. Aling English exam ang inyong i-recommend para sa mga medical professionals papuntang Australia at New Zealand? Ako dito sure ako. Feeling ko hindi na ako different. Reveal your answers! Di ba may PTE. parehas na ako? Patawad, pero kung healthcare professional ka, dito ka na sa healthcare exam. Ulit-ulit, pero napakalaking bagay na hindi mo kailangang manghula, hindi mo kailangang mag-start from scratch, na aralin yung bagong English na hindi mo rin naman i-Englishin pagdating mo doon sa trabaho. I mean, kung hindi ka magaling mag-English sa bakery or sa subway, ibigay mo na sa kanila yun, di ba? As long as nagagawa mo ng tama yung trabaho mo, pag kailangan na tama yung communication mo, dito ka sa OET. Hindi ka lang papasa sa English, mahahasa pa yung iyong pag-i-English. Gagaling ka dun sa pag-i-English mo dito sa exam na ito. Nakakagana na mag-prepare kapag alam mong kapakipakinabang yung pinaghahandaan mo. Si Sir Brian, naka-perfect sa PTE. Yeah, ang galing. Yes. 9. 90. 90. 90. Over 90. Yes. Lucky 9 pa rin talaga. Ang galing talaga ni Sir Brian. PTE tayo, guys. Kasi kapag immigration ang pinag-uusapan, maganda talaga ang PTE. Kasi nga, sabi ko nga very competitive yan. And then, another reason is, yung PTE, alam nyo ba, sa Australia, tanggap siya in all visa categories. So, MAPA, student pa man yan, work pa man yan, or immigration, or kahit naghahanap kayo ng trabaho, pwede yung PTE. I mean, hindi na kayo kailangan mag-review ng iba pang exam. Isa lang, yun na. Okay? Kasi dapat, stick to one lang. Alam yun. Sa tinagal-tagal na po naming nagtuturo, pansin po namin, di hamak na mas maraming nurses ang nakukuha ang required band scores sa English examination kapag ang tinake ay PTE as compared sa ibang examinations. So, para sa mga nurses na busy at pagod ng mag-review, well, mas okay na siguro yung exam na mas mataas ang chance para sila ay pumasa, kaya PTE ang napili ko. Ito, next, ang kailangan nyo sagutin. Aling English exam ang pinakakailangan paghandaan? And reveal! Ayan. Hindi pa rin. Ano ba yan? PTE kasi, napakarami mong iba't ibang kailangan gawin. Ay, true. Ang daming magsasummarize ka ng mga pinag-uusapan ng mga tao, tapos magde-describe ka ng mga graph, tapos kailangan mong ulitin yung mga sinasabi ng narinig mo na hindi naman ginagawa dito sa iba pang English exams. Napakaraming klaseng pag-i-English, yung kailangan mong i-English pagdating dito sa PTE. Kaya medyo matagal para paghandaan siya. Bawal yan sa mga madaling mataranta, no? Tama. Kapag IELTS, sobrang broad ng topics. As in, kahit ano talaga, pwedeng lumabas. Parang beauty contest lang yan, no? Kaya lang naghahanda ka para alam mo yung mga topics, kung ano man yung lumabas sa'yo, kaya mong sagutin. So, ito, kailangan ng preparation ito. Hindi ito po pwede yung kinabukasan mag-exam ka na agad. Hindi pwede yon. Kailangan siguro, kahit magaling kang umenglish, mag-prepare ka mga 2 to 3 months, ganyan. Tama si Sir Brian. Kahit pa na-perfect niya yung examination, kailangan talagang paghandaan ang IELTS. So, gaano katagal ang preparation? Kung ang kailangan mo ay 7 pataas, 2 to 3 months.
Kung kailangan mo ng mas mababang score, pwede na ang 1 to 2 months. Pero kung ang ite-take mo kagaya ng MET or TOEIC or CELPIP, kaya na less than 1 month. O ha? Meron kaming recommended time frame para sa iba't ibang klase ng exam. Doon ka ba sa MET, sa TOEIC, or sa CELPIP na kaya nang ipasa in 1 month? Or doon ka sa ibang English examinations na 1 to 2 months ay pwede na. Pero kung 7 pataas sa IELTS ang kailangan, 2 to 3 months talaga. Pero Sir Irvin, syempre depende rin yan sa kung gaano ka kagaling mag-English. Kasi Sir Brian, ikaw, gaano ka katagal nag-review? 2 to 3 months. Ay, wow! Talaga lang, ha? Kinarier ni Sir Kinarier ni Sir talaga, Brian. no? Sa bagay, sa bagay. Next, this is the most important question. The 9th question. Aling English exam ang pinakamadaling paghandaan? Ang sagot ko dyan ay birthday test. Every year, kailangan mo talaga nga paghandaan. And reveal your answers. TOEIC kasi, again, installment to. So, yung mga friends ko na mahilig sa installment, perfect sa inyo to. Kasi, pwedeng listening and reading muna, tapos kung pinasan nyo na yon, saka kayo mag-writing and speaking. Especially dun sa mga walang stamina, yung mga tipong hindi nila kaya yung mga mahabang exams. So, prepare lang kayo for 2 exams at a time. Tapos, installment guys, for 2026. Si Sir Philip, 6 na English exams ang kinuha. Hindi dahil bumagsak siya sa kahit alin doon sa 6, yun nga lang, bago siya kasi magturo, kailangan niya munang i-take lahat ng mga examinations na yun. Kaya pinaka-credible si Sir Philip sumagot nitong last 2 questions kasi na-try niya po lahat. At dahil nasubukan niya yung 6, papaliwanag ni Sir Philip kung bakit MET ang pinakamadaling paghandaan. Dahil nag-prepare lang ako ng isang araw para dito. At tulog, Galing. talaga. Halos hindi siya kailangang paghanda. Although katulad ng sinabi ni Sir Irvin kanina, may recommended time pa rin kami. Pero yung English mo kasi dito sa MET ay parang yung English mo sa pang-araw-araw na buhay din. True. Oo. Pero magre-review pa rin kayo sa amin, kahit na madali itong panghandaan. No? Ito po yung QR code na kung gusto niyo po Scan siyang na lang. i-try. Oo. Sa MET writing naman, walang statistical report, walang summarized written text. Ang gagawin mo lang is yung normal na essay writing. Pinakamadali sa lahat ang MET reading kasi ituturo sa'yo kung saan mahahanap ang tamang sagot. Lahat ng mahihirap na tanong, wala sa MET reading. So sa hinaba-haba ng video na ito, aling English examination para sa akin ang pinakamadaling ipasa at pinakamadaling paghandaan para sa mga papuntang US at Australia? 3 letra lang ang tatandaan, MET, Michigan English Test at 9.09er at IPAS Processing ang nagdala nito sa Pilipinas. Available in 6 cities nationwide, Makati, Manila, Cavite, Dagupan, Bacolod, and Cagayan de Oro. So, MET. Madaling eksamen ang test. At ayan, natapos na ang ating 9 beautiful questions. Mayroon lang akong additional. Your own personal choice of exam. What is it? Ang hirap. Ang hirap naman yan. Unahin na natin yung Oo, unahin na ay. natin yung 6 ang English Ang exams na exam. kinuha. Ang sagot ko dyan is yung pinaghandaan. Kasi lahat naman to ay English at lahat to kayang gawin. Hindi siya magic, hindi siya sweltihan, na paghahandaan. Kaya yun ang aking favorite exam. Yung kaya mong panindigan. Ako may sagot. Ano? IELTS. Siyempre. Para sa mga gusto mag-take ng English exam this 2026, advice ko lang sa inyo, try nyo lahat. Maganda yung may pagpipilian ka, di ba? Tapos, parang gut feel lang, ano yung sa tingin mo yung bagay sa'yo? Kasi hindi lahat ng examination perfect para sa'yo. Sa akin kasi perfect ang IELTS. So, match kami, kumbaga. Kayo din dapat, hindi kayo masyadong nakikinig doon sa mga sinasabi ng ibang tao na, oh, mas madali ito, pinasa ko to, kasi hindi naman sila yung magte-take ng exam, di ba? Piliin mo yung para sa'yo. IELTS. IELTS pa rin ba pinag-uusapan natin? Ako po, may specific recommendation, depende kung saan ka papunta,
Anong visa ang inyong ina-applyan at ano ang inyong profession? Siyempre, hindi po lahat ng nanonood dito ay pare-pareho ang destination at pare-pareho ang occupation. Kaya, dito nyo po matatry na si Irvinil Temporal at ang 9.09er English very responsive. Pag minessage nyo po ako sa Facebook or pag nag-send kayo ng message sa 9.09er English, banggitin nyo lang ang tatlo. Saang bansa papunta? Anong visa ang a-applyan at ano ang iyong profession? Ako po ay straightforward, magbibigay sa inyo ng aking recommendation. Ayaw nang mag-review, gustong magbasa na lang ng libro at sumagot ng practice tests. Napakamura, 649 pesos lang sa Shopee. Gustong dumiretso kaagad sa pag-take ng exam, hindi na magre-review. Walang problema kasi sa amin din naman po kayo kukuha ng actual examination. 9.09er is an official testing center for most of the English examinations mentioned in this video. Ang 9.09er ay nagbibigay ng discount sa mismong examination sa halos lahat ng English exams na nabanggit. Kaya ngayong 2026, piliin ang 9.09er bilang inyong partner sa pagtupad ng inyong mga pangarap na pumasa sa English exam, makapag-abroad at madala ang inyong buong pamilya. And I thank you. Wow! I think may winner tayo today. And the winner is ang mga Pilipinong papasa sa English exam sa tulong ng 9.09er ngayong 2026. Winner! Congratulations! Sa ating mga contestants, maraming salamat. And I think marami kayo natutunan sa video na ito, tama? And dyan na po nagtatapos ang ating Niner Game Show! Yay! Yay! Para sa inyong mga additional questions, please message us on Facebook, Instagram, TikTok, sa aming website, nineronlinereview.com. Kuya King! Ano Ano ba? Alam nyo ba na si Kuya King ang aming videographer at editor since 2019? 7 taon na po namin siyang kasama sa lahat ng aming mga videos, events at photos. Pero ngayon, si Kuya King na ang aming host. Ang buhay nga naman ay weather lang. Yan ang dapat alam mo. In 2 years, malapit na ako mag 9 years with 9.09er.